ginawa ni Jesus? Ano bang ginawa niya? Kasi yung tanong natin ngayon, sasagutin natin mamaya yan. Ano ba ang mga gawa ng masama? Sino at paano tinalo ni Jesus? Ano naman ang ating gagawin para manalo? Ano ang mga ginawa ni Jesus? Tatandaan natin palagi. Sabi ng James 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ano naman mga demonyo? Dahil pa nga tayo, sumasampalataya sila, nanginginig pa eh. Tayo, sumasampalataya lang. Pag hindi na-answer prayer, lumalayas pa. So ano ang unang ginawa ni Jesus? Sabi ng 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo. Kaya, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ano po ang ginawa ni Jesus? Winasak ang gawa ng Diablo. So, ibig sabihin, tinalo ng Panginoon Jesus si Satanas at ang kanyang kampon. Kung siya ay panalo, dapat tayo din panalo. Agree? Kaya lang ang madalas na problema natin, mga tagasunod tayo, ngunit parang palagi tayo talo. Ano pa ang ginawa ng Panginoon? Sabi ko ng Luke 11:14, ito po yung binasa natin kanina. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo, ay hindi pala ito yung binasa natin. Luke 11:14-22, minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi na nakapagsalita. Ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroroon, nakakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinulo ng mga demonyo. Bagamat si Jesus, pinasuko niya ang mga demonyo, dahil nga si Satanas ay mahilig magparatang, binintangan na yung kapangyarihan ni Jesus ay galing kay Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Minsan totoo yan. Huwag na ho kayong magtaka kung paminsan-minsan gumagawa kayo ng kabutihan, pero pinag-iisipan pa rin kayo. Nagpakain ka na, pinag-iisipan ka pa. Nag-effort ka na, gumastos ka ng magpakain, pinagbintanan ka pa. Pinintasan pa, hindi naman masarap. Kaya minsan ganun. Parang ikaw pa yung tuloy na may utang na loob, kasi hindi mo siya napasaya. Pero alam ko, walang ganyan dito eh. Sabihin mo sa katabi mo, may ganyan ba dito? Wala. So, ipinapakita lang na yung kapangyarihan ni Jesus ay na-overcome si Satanas. Ikatlo, sabi ng Luke 10:17-28 na yung binasa natin. Masayang-masayang bumalik ang 72, iulat nila ang Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Hindi lang si Jesus ang nagpapasuko sa mga demonyo, kundi pati yung kanyang mga alagad na isinugo. Nang sila'y mag-report, Lord, suko ang mga demonyo sa amin kapag ginagamit namin ang iyong pangalan. Pero ang maganda dito sa sinabi ni Jesus, huwag kayong matuwa dahil suko sa inyo ang demonyo. Mas natuwa kayo sapagkat ang inyong mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, sila ay mga mananagumpay. Dapat tayo rin ganun. Kaya natin pasukuin ang demonyo at ang kanyang mga gawa. Kaya natin, tanungin ang tabi, kaya mo pa?